What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. At unahin na nga natin itong pagbulyak ni Madam Maharlika dito kay Robin Padilla na kung saan tila'y bumabaliktad ang tono sa mga Duterte na parang pinapanigan pa itong slate ng mga bangag. Naku naman po. Paano ba naman kasi sa isang post pilit na dinidikit niya no, ang pangalan ng mga Duterte, partikular na nga itong si BP Sara dito sa kaibigan niyang budots na si Bong Revilla na tumatakbo sa pagkasenado. Alam naman natin na isang mambubudol rin ito at best friend pa nila Tambali Zabongit. Kung kaya naman sa iyo, Robin Padilla, mag-isip-isip ka sapagkat baka pati ikaw maligwak dahil sa ginagawa mo. Na ano yon, double agent ka? Na kinakapitan mo na lang ang mga Duterte para manalo ka sa eleksyon? Ngunit ang interes mo parang bangag na rin. Dahil kamukha niyan mga kababayan, wala tayong narinig dito kay Robin Padilla na dinipensahan niya ang ating BP Sara sa mga tuwadcom. At wala rin tayo narinig mula sa kanya na nagsalita siya dito sa vice cam nila Tambali Zabongit. Umayos-ayos ka Robin Padilla. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa itong balita na itong congressman ng La Union no, na si Paulo Ortega at Senator Trillanes napakakapal para sabihin na na-destabilizer di umano itong sinatatay Digong, Congressman Ungab at Attorney Vic. Paano masasabing destabilizer sila? Totoo naman ang kanilang winiwika na may mga blankong espasyo sa vice cam at anong masama sa pagsasalita ng katotohanan na maraming korupsyon ang nangyayari ngayon. Palibasa kasi nasusuhulan no, tuta ng mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ang sabi ng ni Padilla, alright? Mga kababayan at mga original na mga kapatid ko sa DDS. Original, okay? Mga tol, si Manong Bong Revilla ay hindi kailanman nagsalita ng hindi maganda patungkol sa ating chairman ng nag-iisang PRRD. Sabi pa niya, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. O talaga? Kaya pala, ni isa sa inyo, walang nagtatanggol laban dito kay Inday Sara, sumisip-sip kayo kay Bangag for your political survival, for your political interest. Sa tingin ko, sa panahon ngayon, si Inday Sara ay mas hindi na magtitiwala sa mga mambubudol katulad ni Bong Revilla. Okay? Correct. Ngayon, ang eksena dito, mga palangga, saan yung binabasa ko? Ang eksena, sabi niya, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. Bakit ka nagne-name drop? Kung gusto mo ipagtanggol, Robin, na pasuklay-suklay ng bigote, diyan ang kabaro mong si Robin Padilla, ha? Ay, si Robin Padilla, si Bong Revilla, na umapila sa Supreme Court para gamitin ang kanyang nickname na Bong as surname niya, nakitang-kita na nag-take advantage, di ba? Para mauna ang pangalan niya sa balota, ipagtanggol mo siya. Pero bakit mo sinasabi na siya ay supporter ni Inday Sara where in fact, hindi naman kayo nagsasalita, lalo na si Bong Revilla, para ipagtanggol si Sara sa kamay ng mga smuggler, sa kamay ng mga kidnapper, sa kamay ng mga taksil na mga jeje mong bangag. Yung budots na yan, no? Na si Revilla, wag na wag yung iboboto sa darating na eleksyon, mga kababayan. Wala tayong maaasahan dito. Hirap sa inyo Ano sabi mo, Robin? Alam mo, hindi ka bagay talaga magsenador. Wala ka nang ginawa dyan Suklay-suklay lang. Pag ganun-ganun ang bigote. Nung nagkaroon ng hearing dyan, nung nila Pastor Kibuloy issue, may ginawa ba kayo? Nanindigan ba kayo dito sa vice cam na ito? Nagsasalita ba kayo? Kaya ako, hindi lahat ng nakadikit kay Pangulong Duterte, nagtitiwala ako. Marami dyan double agent, sabi nga. Diba? Hi, Zion Lu. Marami dyan, ginagamit na ang Pangulong Duterte. Ako, kahit kailan, hindi ko ginagamit ang Pangulong Duterte dahil wala naman akong planong tumakbo. At hindi ako nagagamit. Diba? At hindi naman din ako inutusan ni Pangulong Duterte na ipagtanggol ko siya. Dahil ang pinagtatanggol natin dito, katotohanan. Sabi mo, Robin, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. Ano man po ang kulay ng partido political ni Maestro. Ito na, alam mo, hindi kasi ako may Maestro, ganito, ganyan, ganito, kajotahan, mga malalalim na Tagalog, o Maestro. Teacher ba siya? Teacher ba si Bong? Kaya Maestro? Maestro ng mga kabigaan? Alam mo, Bong Revilla, nakasabay kita nung inauguration
Natuwa din naman ako nung sinabi niyo ni Lani na pinapanood niyo ako eh. Pero grabe kayo. Grabe na naman ang pambubudol ninyo. Okay? Hindi porket nagkatabi tayo, ay hindi ko na, porket may picture tayo, pinost ko nga yun eh. Oh. Tapos ito yung ginagawa ninyo. Diba, Bong? Kumusta na nga pala ang monetization mo? Sa Facebook. Na-monetize ka na ba? Yan ang pinag-usapan natin eh. I'm just being honest here. Naalala mo, magkatabi tayo sa inauguration ni Bangag. Maganda yung praises niyo sa akin. Hindi ko naman to dapat ikukwento eh. Pero sobra yung ginagawa ninyo, hindi nyo mapagtanggol ang taong bayan. Not forget about Inday Sara eh. Hindi nyo maipagtanggol itong vice cam na ito. Hindi nyo pinagtatanggol na si Lisa Tanas ay kidnapper, si Bangag ay kidnapper. Correct, diba? tahimik sila. Hindi, kaya nga, first time I will tell you this. I'm not supposed to tell you, but totoo to eh. Hindi ako gagawa ng kwento. Remember, Lani and Bong? Magkatabi tayo doon sa upuan. Diba? Yung unang upuan ko nga, inagaw pa ni Gadon eh, yung bobo na yan. Tapos nagkatabi tayo doon. Makita niyo yung picture ko. Nagkukwentuhan tayo about monetization sa Facebook. Sabi ko nga sa sarili ko, really? Importante pa sa'yo ang monetization? With all the money that you have? Now, tuloy ko to, Robin Padilla. Ikaw, magkano monetization mo, Robin? So meaning, kayo, you're just for yourself. You're not for Sara, you're not for the people. Kasi kung for the people ka, kasi hodang sinong presidente, maninindigan ka. Binabice scam na tayo. Maniniwala kayo na si Bangag ay natapos 4,057 pages? Balikan kita, Robin. Sabi niya, ano man ang kulay ng partido political ni Maestro Bong Revilla, ang kanya pong pagiging personal na kaibigan ng ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte ay hindi nagmaliw. Really? Eh nung pumunta ka sa Davao, sinabi ni Bong Revilla ang BFF niya si Tambaloslos. Ang tunay na kaibigan ng bayan, ipagtatanggol mo yung tama. Just ignore kung kaibigan ka ni Sara o kanino kang kaibigan. The moment nakikita mo yung pangharas sa amin, sa mga vloggers dyan, wag na lang ako. You don't care about me. Nandito ako sa Amerika. I can handle myself. Laban sa mga assassins si Lisa Canas. Yung mga tao dyan, Robin Padilla. Ayan, pinatatawag na yung mga DDS. Totoong DDS yung mga pinapatawag na yan. Oh. Ano pa po ang kanya pong personal na ang kanya pong pagiging personal na kaibigan ng ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte ay hindi magmamaliw. Ginagalang ko po ang pananaw ng lahat na usapin ng politika. Ipinupunto ko lamang po na ang aking personal na liham tungkol kay Maestro Bong Revilla ay salmo. Putang ina, salmo. Ano to? Salmo ng Diyos. Yung ba yun? Salmo at pasasalamat sa kanilang pamilya at paglathala ng lalim ng aking pagkakakilala at suporta sa pamilya ng Revilla. Sabi mo dito, pinupunto ko lamang po ang aking personal na liham. Personal pala eh. Bakit mo binurag? Wag dyan. Bakit mo pinagtatanggol ang mali ni Revilla? Well, magkaibigan kayo, you don't care about the people, you don't care about the justice, you don't care about para sa Pilipino kasi magkaibigan kayo eh. Magkaibigan kayo sa kalibugan. Totoo naman. Hindi malilibog na kayong dalawa. Oh, napanood ko nga sa reel. Si Ellen Adarna ba yun? Di ba? Kay Mo Twister Show. 48 years ago na yata yung show na yun. Biglang dumaan sa akin. Kaya ako, walang akong tiwala kapag ang artista ay umahabol sa pagiging politiko eh. Nanong alam ng mga ito. Mas mabuti pa ang mag-elect na lang tayo ng mga abogado na hindi kilala na at least may alam pagdating sa mga batas. Di tulad ng mga pulpul na politiko na galing sa showbiz. Na niyaya daw ni Bong Revilla makadate ito si Ellen Adarna. O, buti na lang, hindi pumayag si Bakla. Budots. Baka balsa mo, sabi ni Gorgor TV. Ang akin lamang dito, palangga. Pwede ka naman magsalita. Bakit mo pa din name drop si Pangulong Duterte at si Inday Sara? Nag-name drop kayo. Hindi nyo naman kayang ipagtanggol yung kaibigan ninyo. Ako nga, hindi ko sila kaibigan eh. Pinagtatanggol ko kasi alam ko, nasa tama sila. Pinagtanggol nyo ba yung 125 million? Over sa 5,500 flood control na gusto nyong kalimutan. Pinagtanggol nyo ba, Pilipino? Ako, hindi ko lang pinagtatanggol si Sara. It just so happened na aligned yung ating pakikipaglaban dito sa kanya. Hindi ko naman sila kaibigan eh. I don't know them. Si Pangulong Duterte, yes, na-meet ko. But we're not friends. Hindi ko sinasabi na magkaibigan kami, close kami dahil di naman talaga. Kayo, kaibigan nyo pala ito eh. Bakit kayo hindi nyo maipagtanggol? Yung pagigipit kay Pangulong Duterte. Bakit hindi kayo tumindig? Hindi yung pasuklay-suklay ka lang ng bigote, dira oh. Di ba? Maestro, teacher ka ba? Ay, Sally Kigochi.
Maestro ni Robin Sibong sa pangchichik, sabi ni Sally Kigochi. Kaya hindi ko rin iboboto si Philip Salvador. Sabi ni Los Biminda Santa Maria. Ba't mo naman iboboto yan? Anong gagawin yan? Ha? Kahit itinaas ni Pangulong Duterte, I'm sorry. Kahit itinaas ni Pangulong Duterte ang kamay, maging matalino kayo. Si Tatay Digong ninyo, masyado lang yan kasing mabait. Alam naman lumalapit sa kanya, mumurahin niya. Hindi man siya ganun eh. Di ba? But you have to be smart. Huwag na tayong pumili ng mga artistang bogo. Gusto niyo ba? Nakakaya tayo eh. Yung senador niyo, pasok-laysok pa gano'n-gano'n na lang ng bigote. Ginagamit lang nila eh. Yung mandato, ginagamit nila yung popularity nila para magkinabang sa sweldo, sa mga perks ng pagiging politiko. But they're not doing favor para sa inyo. Kasi, sabi ko ako dyan, ang nagbida-bidahan at parang nanggaling po sa ibang planeta ng ganitong akusasyon ang ginawa niya ay walang iba kundi Jaran, si Congressman Paulo Ortega ng La Union. At si Sunny Trillanes, ganun din ang sabi niya. Mga pang-destabilizing effect lang yan na mga diskarte ng mga Duterte para pagtakpan ang kanilang layunin na guluhin ang administrasyong Marcos at upang pabagsakin ito upang sila ay magkaroon ng power grab. Wow! Heavy! Okay ka lang, Congressman Ortega. Sino nagsabi sa iyo na ang paglaban kontra sa mga irregularidad at mga abuso sa poder na mayroong mga indication na nilabag ang batas at pwedeng nagbubukas ng floodgates of corruption at kapag ito ay pinuna, nilabanan, tinutulan at itinatakwil ng mamamayan, regardless kung nanggaling ang mensahe na yan kay former President Rodrigo Duterte, kailan naging destabilisasyon yan? Sige nga. Okay ka lang. Ang pagtutol sa korupsyon, ang pagtutol sa illegal na pamamaraan na pwedeng abusuhin, ang paglalagay ng malalaking amount na hindi po na-ratify ng Kongreso, hindi rin transparent na ipinapakita sa mamamayan, at ito ay nagbubukas ng napakalawak na pintuan ng pwedeng magkaroon ng kurakutan na pandarambong sa kaban ng bayan kapag pinupuna ito at ito tinutuligsa at dapat ito ipatigil at itakwil ng mamamayan, kailan naging destabilisasyon yan? Ang ganyang lehitimo, makatarungan at nararapat na mga harapin na isyu ng mamamayan at ipanawagan at i-call out sa kanyang gobyerno, kailan naging destabilisasyon yan, Congressman Paulo Ortega. Correct. Yan ang problema kung dada kayo ng dada, hataw ng hataw, sa sobrang pagkasipsip nyo, kulang na lang ay halikan mo ang talampakan ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez para maging sipsip ka, ito ngayon ang napapala mo, napapasok ka tuloy. Lumalabas, nakakahiya kayo, hindi nyo alam ang inyong mga sinasabi, na mali at baluktot na uri ng mga pananaw ang inyong pinapalaganap, at congressman ka pa na. Tony Biscaser, thank you sa pagpapakulay, at kay Delia Pineda. Hello ka Eric, watching from New York City. Thank you, Sir Tony. Klaro nothing personal, but it is very, very seriously disturbing kapag nakakita o nakakarinig tayo ng mga kongresista, kagaya dito kay Boy Attorney Google, si Dan Fernandez, at dito kay Boy Sipsip na si Paulo Ortega, na kung ano-anong pinagsasabi, at tapos kapag pinuna sila, nagtatago sila sa tinatawag na parliamentary privilege, na hindi mo sila pwede batikusin daw, at sila daw ay inihalal ng tao. So, nakalimutan ba nila that public office is a public trust? Correct. Meaning, ang pagkakaroon nila ng kapangyarihan sa isang pampublikong posisyon sa gobyerno ay posisyon ng pagtitiwala. At kapag walang pagtitiwala ang taong bayan, at kapag hindi makapal ang kapog ng mukha nila, dapat umalis na sila diyan, sapagkat it is a position of trust. Hindi ka dapat nagpapatuloy diyan kung ang ginagawa mo parang personal mong pagmamayari, ang trato mo sa poder at kapangyarihang isa lamang pinahiram at pribilehiyo na pinagbigyan ka ng taong bayan, kaya tinatawag ka na public official. You are owned by the people, and all that you do must be in accordance to the best interest and to the real welfare of the people. Hindi po para sa bulsa at personal na kapakinabang ninyo. Kung si late very popular figure in the Marcos dictatorship resistance sa Antique na si late Governor Evilio Javier ang magsabi pa, ang gobyerno at ang gobyerno daw kag ang posisyon sa gobyerno bukot burugasan. Karayana, no, I don't have that kind of skills that I can fluently and articulately speak in Karaya language. Sa isla ng Panay po, mahigit 20 po ang mga or 30 ang lengguwahe dyan na may iba't ibang accent at may iba't ibang mga tinatawag na etymology of language. Wow, Hanep. Etymology of language. Malalim yata yun. Baka matarinig tayo ni Attorney Gogol Dan Fernandez.
Ma'am Linda, thank you sa pagpapakulay po ninyo. So ano pong ibig sabihin ni late Governor Evilio Javier? Minasaker po itong mga niratrat ito ng niratrat ito in broad daylight sa loob ng Kapitolyo or across the provincial capital ng Antique. Itong si late Governor Evilio Javier at ang kanyang popular na quotation diyan, ang gobyerno kag ang posisyon sa gobyerno bukod burugasan. Ang ibig sabihin po niyan, the government and all positions in government must not be the source of your livelihood. It must be a calling for service. Yon. Yan pong ibig sabihin ni Evilio B. Javier. Antique's hero. Tama, Gina Alabado. Yes, correct po kayo. So malinaw po na wala po sa hulog itong mga Pero ang nangyayari ngayon, Eric, ang mga public servant natin nangunguna pa sa mga korupsyon at nakawan sa kaban ng bayan. Grabe. hugot ng mga hataw na pang ibang planeta ni Congressman Paulo Ortega. Sabi niya, alam niyo ba na ang mga pahayag na ginagawa ng mga Duterte na yan, lalo na ni former President Duterte at mga tao niya, at ang pagpunta nila sa Korte Suprema, yan ay isang political ploy aimed at destabilization or to destabilize the administration so that they can grab power. Wow! Hanep, okay ka lang. Sana mayroong psychological and psychiatric test, no? Or neuropsycho test, no? Or neurotest na ipinapagawa sa mga kahit na halal ka na at kung mag-failure ka sa neuro and psychological test, hindi ka dapat makaupo sa public office. Sana mayroong ganun, ano? Para maiwasan po ang pagkakaroon ng mga kingkoy, komedyante, at mga mandarambong at mga abusado at hari-harian at Diyos-Diyosan na akala nila ikinasal sila sa kapangyarihan at nakakalimutan nilang sila ay pagmamayari ng mamamayan at sila ay pinapahiram lamang ng temporaryong kapangyarihan nila at yan ay isang pribilehiyo at hindi yan absolute right nila na maghari-harian at mag-Diyos-Diyosan. So, talagang bopols, no? Sasabihin mo na ang pag-file ng lehitimong pag-question sa legalidad at constitutionality ng budget law to protect the welfare and interest of the people so that the people's money na bunga ng kanilang tears, blood and sweat ng paghihirap, lalo na po ang ordinaryong mamamayang Pilipino at ang mga taxpayers na bumubuo po ng masang Pilipino na siyang pinaghuhugutan ng mga buwis na ito ay mapangalagaan ang kanilang kapakanan at hindi magagamit ito sa pandarambong. Kagaya po ng pandarambong ninyo dyan na kinukontrata nyo ang mga flood control project na parang kalintulad din noon ng pagkontrata at mga palusot sa tinatawag na farm to pocket road. Narinig niyo na po yon? Farm to pocket road. Instead na farm to market road, farm to pocket road. Sa mga liblib na mga lugar, walang kalsada. Pero may report at kinukonsinti ng COA at ng Department of Agriculture noon, not kay Digong na time. Yan ang mga kutsaba dyan, mga kongresista din. Doon nila inilalagay ang kanilang mga pinaparking na mga pundo sa DPWH, sa Department of Agriculture, para magkaroon ng tinatawag na farm to pocket road. Ang kanyang new version sa farm to pocket road ay ang mga flood control na inaanod ng baha papunta sa bulsa ng mga kontratista ng mga congressman. Sabi ni Senator Ping Lacson, mga congressman din ang kontratista niyan, which is true. Ngayon, kailan naging destabilisasyon ang pagtindig ng mamamayan as now being represented with their voices collectively represented by Congressman Ungab sa Korte Suprema at ng grupo nila Vic Rodriguez na sumama dito, kailan naging destabilisasyon yan, Congressman Paulo Ortega? Sige nga, dapat latiguhin ka ng mga libro na mayroong laman na ikaw ay tinuturuan dapat ng mga fundamental na kaalaman tungkol sa proseso ng pamamahala at hindi para ang pagtingin mo pag may kritiko ang gobyerno ay kalaban at yan ay dapat tawaging destabilizers. Wow! Hindi ba kasama nyo dyan ang totoong destabilizers? Sino ang totoong gustong magpabagsak sa gobyerno? At ang mga kagaya mo at ni Atty. Gogol Dan Fernandez, yan ang kakatayin nila kapag nagkataon na magtagumpay sila. At hindi namin yan papayagan. Iwan ko sa inyo. Ang tinatumbok namin ay ang kasamahan nyo ng mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF na nagmamagaling, yun ang mga destabilizer. Yun ang ginagamit nyo. At sila ang totoong may layuning pabagsakin ang gobyerno by joining the government in order to destroy the government, by pretending to be democratic advocates in order to destroy democracy, by pretending to be using the law, but actually making it appear that the law in order to use it to weaken the government and the state. Alam mo po ba yan? Na ang Alliance of Communist Teachers, ang Kabataan NPA Recruiter Party List at ang Gabriela NPA Lover Party List ay totoong mga destabilizers. Hindi lang destabilizers. They are the urban components of the communist terrorist group.
Dapat nag-aral din tayo minsan, basa-basa din, pakinig-pakinig din, hindi yung purong porma. At ang lusot, ito katawa-tawa tuloy pang ibang planeta na komentaryo. Palibhasa kasi nasusuhulan, no? Kung kaya't ganyan ang tunog na lumalabas sa kanyang bibig na puro pamumulitika sa mga Duterte ang kanilang ginagawa. Ang pag-file daw ng certiorari petition sa Korte Suprema para i-rule kung may merito at tama ang pagpupuna at pagbubulgar tungkol sa kabulastugan ng hokus-pokus at inistapa na budget Coraco 2025 ay isa daw akto ng destabilisasyon. Klaro? Iyan ang napapala ng bansang Pilipinas kung ang nakaupo sa mga posisyon sa gobyerno, like naturingan pa namang kongresista, ay walang alam kung ano ang totoong function niya, bakit siya nandyan sa Kongreso. Wow! Booking ang pangungurakot nila, nag-leak ang lahat ng mga ebidensya. Yes, even former Senate President Tito Soto and even former Senator Ping Lacson, na hindi naman ito mga hardcore allies of the Duterte, pumuna mismo sa pagkadulas at pagkabaluktot ng mga pananaw ni Sister Stella Kimbo nang sinabi niya, yes, may mga blanco ang BICAM report, subalit yan ay draft. Mayroon, tinatawag kami dyan na administrative process. Sinabihan sa ni Senator Tito Soto na matagal at veteranong senador at naging Senate President, illegal yan. Hindi namin yan pinapahintulutan. No item or not a single one or amount na ilalagay ng technical working group ang silang magde-decide nang hindi po yan nakikita ng plenaryo at i-ratify. So kung ang ipinasa na final committee report ng Bicameral Conference Committee report ay pirmado, hindi yun draft. Ang pirmado ay final. Ang draft walang pirma. Mahirap maintindihan yun, Sister Stella Kimbo. Therefore, ang may mga blankong nakita, 28 items in 13 pages, ay hindi katang-isip. Kaya mukhang may kalalagyan ito. Sino ang nag-fill in the blanks? Kasi kung hindi yan tinalakay at inaprobahan, doon sa plenaryo na may mga nakasulat na kumpleto at may mga blanco pa rin, the process has been rendered illegal from the start. At ang epekto niyan sa basic principle, Attorney Gogol, Dan Fernandez, makinig ka dito, Law 101 ito. And I have subjects sa political science sa West Visayas State University on understanding the operations and fundamentals of the law. Law 101 ito. Itong sinasabi dyan, mga kababayan, void ab initio. Meaning, from the very start, walang bisa sapagkat illegal ang proseso. At therefore, anuman ang resulta sa isang illegal at questionable at labag sa batas, lalo na labag sa konstitusyon, ay walang bisa ang produkto. Even pirmahan yan ng presidente. At kapag pinirmahan ng presidente at nalusutan siya, hindi yan pwedeng dahilan niya na I am doing with due diligence and presumption of regularity and intention. No. Ang rule dyan, mga kababayan, ignorantia lihis, non excusat. Ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwedeng gamitin yan na argumento sa korte para ikaw ay mabswelto. At ang isa pa, dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.